At alamin ninyo kung magaling ba talaga ito si Kapunan. Why is this significant? Because it is supposedly the date of the execution ng certification, pero yung kanilang cash advance ay for the fourth quarter of 2022. Yung cash advance nila ay para sa anong period? For the fourth quarter po of 2022. Pero ang certification ay January 10, 2022. Yes po. Yan ba yung magaling? Yan na yung magaling. Diyos ko naman, magaling na sa inyo yan. Utangin na, sabi ko nga sa inyo, pag na-meet nyo kami in person, baka sambahin nyo kami. Yan po. And based on this document, when was it notarized? It was notarized po on January 16, 2023. 2023. Okay. Ano ibig sabihin nun? Oh. Ayan yan yung sinasabi ni Bel Aguilar. Salamat sa iyo dyan sa US. Good morning, boss. Di asking for prayers sa victim ng wildfire sa Spokane, Washington. Yung mga taga Spokane, Washington, na mag-ingat kayo dyan, ha. Mainit kasi ngayon dyan sa Amerika Kaya uso na naman mga wildfire, ha. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong masyadong maglalalabas, ha. Mag-hydrate kayo. Salamat sa iyong generosity, ha, Bel Aguilar. Katulad nito, anong mali dito sa dokumento na to? Pirmado ni Sara, Gina Acosta, lahat ng mga nakapirma dito, mga bossing, mga totoong tao at mga officials ng gobyerno, mga valid na mga person ito. Anong irregularity? Sabi nga ni Sal Panelo, wala mang problema yun kung yung date malayo doon sa pagkuha ng pera. Basta ang importante, nililiquidate yan. Halimbawa, kinuha mo last month yung pera, pero niliquidate mo December pa. Okay man lang yan. Oo, nangyayari talaga yan. Ganun talaga. Basta ang importante, ginastos mo yung pera, tapos nililiquidate mo. Hindi katulad ng mga congressman na hindi naman nila nililiquidate yung kanilang mga pera, ninanakaw lang nila. Diba? Ano naman, in your observation, what provision of the joint circular does this certification violate? If you... Actually, ito po yung isa sa proforma annexes ng joint circular. So, wala naman po kaming nakitang violation aside from the... Wala naman palang violation Walang violation, galing mismo sa COA auditor. Wala po kaming nakikitang violation. Wala naman palang violation. Anong problema natin dito? Ha? Anong problema natin dito? Ano daw yung violation? date of the execution. Bukod lang sa date. Wala kaming nakikitang violation bukod sa date. Yung kay Mary Grace Piatos. May violation doon kay Mary Grace Piatos bukod doon sa hindi totoong tao yung nag-receive nung pera na yon. Walang problema doon. Tinanong nga siya Hindi mo man lang ba tinanong kung sino si Mary Grace Piatos? Hindi po namin trabaho yun. Ang trabaho po namin, alamin kung saan napunta yung pera. Kaya nung ipinresenta nila yan yung mga pangalan, tinanggap na po namin yan. Kasi po, yun lang man lang trabaho namin. Tanggapin yung liquidation nung ahensya ng gobyerno na ino-audit namin. So ang tanong ni Kapunan na magaling daw, ano pang nakikita mong problema dito? Wala kaming nakikitang violations. Bukod sa date, yun lang po. So dahil dun sa date, ninakaw yung pera. So anong napatunayan nyo dito? Wala. Wala kayong napatunayan. Mga gunggong. No. So yung sinasabi mo, nakikita dito, yung discrepancy ng mga... Discrepancy lang. Discrepancy. Ibig sabihin, merong hindi pagkakatugma ng mga ng requirement sa dokumento. Ninakaw yung pera? Hindi. Nililiquidate nga Pinakita ko nga sa inyo kung saan ko dinala yung pera Kaya ako nga nililiquidate si Congressman Luis Tro, yung MOOE niya, nililiquidate niya ba? Mula sa 1 centavo hanggang sa pinakahuling centavo? Hindi. Bakit? Kasi liquidation by certification lang Yung mga pamasko na nakukuha nila, nililiquidate ba nila? Hindi. Tingnan mo yung anak ni Rapi Tulfo, ang taba na. Hindi na magkasa sa pintuan, sa bubong na yata dinadaan. Bakit? Busog nililiquidate nila yung kanilang mga budget sa mga opisina nila? Hindi. Yun ang delikado, yung hindi nililiquidate. Pero yung nagliliquidate, ibig sabihin, ginastos ko yung pera, binibigay ko nga sa iyo yung kung saan ko ginastos, hindi mo naman tinatanggap. Dahil hinahanapan nyo ako ng butas,
Dahil gusto nyo magkamali ako, gusto nyo magkaroon ako ng bad record, notice of disallowance, pero 4 na taon ng dire-diretso na ini-issuehan ng COA ang Office of the Vice President ng unmodified opinion. So walang problema dito. Yan ba yung magaling, Palsis? Tangin nang yan. Ilang araw na tayo nag-hearing. 11 araw na. Wala pa kayo napapatunayan? Kailan yung pasabog? Inaantay na nga rin ni POA eh. Tinanong nga si POA, so may malaking pasabog na pa? Wala pa nga eh. Alam mo na, awa na nga si POA sa kanila. Hindi na masyadong nagsasalita si POA sa media. Hindi na siya masyadong nagsasalita kasi ayaw daw niya na masira yung momentum ng... Ayaw daw niyang masira yung momentum ng prosecution. Alam niyo may kasabihan na do not disturb your enemy while they're making a mistake. Alam niyo ba yun? Do not disturb your enemies while they're making a mistake. Ibig sabihin, habang nagkakamali sila, bayaan mo ng bayaan. Nagkakamali sila eh. Gamitin mo lahat ng kanilang mga pagkakamali to your advantage. So do not, kaya hindi sila, tinan mo si POA, nagpa-press con ba, sinasabi ba ni POA kung ano yung mga plano nila? Hindi. Tinatanong siya ng media, sir, ganito, ganyan, anong gagawin ninyo? Sinasagot niya, hindi. Anong sinasabi niya? I'm respecting the process, o ayaw ko rin na masira, ma-preempt yung pagpipresenta ng prosecution ng kanilang kaso. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilang taon na ito lang din yung mga ibinabato kay Inday Sara. So alam ni Inday Sara at ng kanyang grupo kung paano ika-counter lahat ito. Alam na nila ito eh. Sila Mary Grace Piatos, bago ba yan? Nagulat ba sila? Hindi. Alam na nila yan. And for how many years already they prepared for that. Kaya nga antayin ninyo yung cross. Antayin ninyo na yung depensa naman ang magpapakita ng kanilang mga ebidensya. Antayin nyo yan. Dahil pag naantayin nyo yan, puta sigurado ako to si Kapunan, baka hindi na magpunta dyan sa Senado, baka pumasok na din sa kwarto niya sa mental hospital yan. Diba? Dates. Based on this document po, yes ma'am, may discrepancy yung dates. Okay. Now, dahil dyan, what action did you take, if any? After what po ma'am? Wala, ang gulo. Hindi nila alam yung sequence ng tanungan. Tinanong niya, anong nakikita mo ditong mali? Walang mali dito, kundi bukod lang dun sa date. So pagkatapos nun, anong ginawa mo? Alin? Wala na, naglabo-labo na sila. After itong nakikita mong certification, Yung naging audit namin is yung for the whole of the liquidation documents na sinamit ng OBP. Pero dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Sinasabi ko nga po, it is one of the annex. Wala kaming nakitang particular findings dito. Galing mismo sa kanilang testigo na wala silang nakita na findings. Walang problema. So kung walang problema, paano na? Akala ko ba magaling? Akala ko ba fantastic? Putang ina, mantakin nyo sarili nyo ng testigo, hindi pa nagko-corroborate sa mga paratang nyo kay Inday Sara. Wala silang nakitang mali bukod sa date. Masama ba yun? Pwedeng i-correct yun. Anak ng tinapay, nilamon daw ng buhay. Paano nilamon ng buhay? Siya nga lang ang nagpresenta. Wala nga siyang kalaban bukod sa sarili niya. Yan tayo eh. Yes po, under the Joint Circular 2015-01 and they submitted naman po yung certification as required. okay. Earlier, nagpakita tayo ng certain liquidation documents, yung physical and financial plan, yung disbursement vouchers, yung land bank check, yung liquidation report. What actions did you take, if any, after your evaluation of these documents submitted by the Office of the Vice President? After the evaluation po of those documents, since I noted that the documents are not compliant with the requirements of the Joint Circular 2000. Not compliant with the requirements of the Joint Circular blah blah blah. Batas kasi yan eh. Batas yan. Yung Joint Circular na yan. Hindi ba sinabi ko sa inyo, ang nag-i-interpret ng batas, hindi naman yung mga ahensya ng gobyerno. Ang nag-i-interpret ng batas, hindi naman mga Senado, hindi naman Congress eh. Ang nag-i-interpret ng batas, alam nyo kung sino? Korte. Kung sa tingin ng OVP, dun sa Joint Circular na yon nag-comply sila. At sinasabi ng COA na hindi sila nag-comply sa Joint Circular na yon, anong gagawin ng OVP o ng COA? Ang gagawin nila is hihingi sila
ng referee. Sino yung referee? Korte. Yung korte ang magdidesisyon kung sino ba talaga yung tama sa kanila. Kasi ayon sa OBP, naibigay na namin lahat, sabi naman nitong COA, not compliant. O syempre, sasabihin naman nung not compliant, compliant yan, mga abogado rin kami. Ayun, ang linaw-linaw sa joint circular, o ayan na. O sasabihin naman ito, hindi nga, mali nga yan. Ito nga yung sabi ng joint circular. So nagdidebate sila. Hindi naman pwedeng let's agree to disagree. Kailangan merong manalo sa kanila. O sino ang magiging referee para masabi sino mananalo sa kanila? Korte. Korte, mga tanga, hindi COA. Kasi kung COA, may kapangyarihan sila na sabihan itong Office of the Vice President na mga magnanakaw sila, sana nagkaso na ang COA. Di nga nagkaso COA eh. Di ba? 15-01, I drafted po an audit observation memorandum which I submitted for review to my division chief. Can you tell us, Mr. Witness, anong ibig sabihin ng Audit Observation Memorandum or AOM? Ang audit observation memorandum po under the Joint Circular 2015-01 ay written notification to the accountable officers explaining to them or informing them the deficiencies po noted during the audit and requiring them to submit an explanation or to submit the documents being sought po doon sa AOM. Yan yung sinasabi ni Inday, may AOM na, AOM. Biglang naglabas ng AOM, tapos biglang naglabas na ng Notice of Disallowance, NDA. Oh, at sinasagot namin yun. Binigyan nga sila ng ample time para sagutin ang lahat ng yun eh. Lahat ng mga questions ng BIR, sasagutin at sinasagot ng Office of the Vice President. Kaya nga sa 150 million, ang cleared na, yung kalahati, at least kalahati cleared na. Yung kalahati na lang ang merong discrepancies sa mga detalye. Kaya yun yung nire-reconcile nila. Na na yun, in the process of reconciliation eh. Si Leila de Lima nga, 128 tapos may 98 million pa na hindi pa naliliquidate. Pinakulong ba siya ng COA? Hindi naman. Nakatakbo pa senador. Congressman pa ngayon. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Kaya bang, pinapaliwanag ba ito ng mga sumisita kay Inday Sara? Si Inday Lustay. Mary Grace Piatos, putang ina ninyo. Kailangan ipaliwanag nyo punto por punto. Kung papaano ninakaw ni Inday Sara yung pera. Yun yung dapat nyo ipakita. Pero sinabi ba natin na hindi magnanakaw si Inday? Kailangan mapatunayan muna nitong kampo ng mga impacto dyan sa Kongreso na nagnakaw si Inday. And for the past, 12 days, wala pa silang napapatunayan. Ito pa rin, ang resource person nila mamaya, at ang pag-uusapan pa rin nila is itong mga resibo, si Mary Grace Piatos, yung iba pang mga pangalan, si Xiaomi, si Samsung, si Chippy, si Nova, di ba? Yun naman yung kanilang mga pag-uusapan mamaya. So, sa pang-12 araw, wala pa rin silang mapapatunayan. Sa pang-13 araw, wala pa rin silang mapapatunayan. As always, wala silang napapatunayan. Or both. So, itong AOM was on account of sinasabi mong discrepancies. Yes, ma'am. Na-point out mo na dito sa Honorable Court. Now, if I show you a copy of this audit observation memorandum that you mentioned, please identify the same. Nako, kapunan, sinabi na nga niya, kahit i-identify niya yan nga yun, pero wala nga akong nakitang mali dyan. Wala akong nakitang mali dyan. Ngayon may mga discrepancies, kaya nag-issue kami sa kanila ng AOM. Pinagpapaliwanag namin sila. Yun naman pala eh. Nag-uusap na pala yung COA eh. At saka yung OBP. Ba't pinakikialaman natin yung usapan nila? Hindi naman trabaho yan. Mga gago pala kayo eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad